Pernilla, takot nang lumabas ng bahay. Bakit nga ba? Tara't na't panoorin. Ang Swedish photographer na si Pernilla ay hindi inaasahan na madadamay siya sa kontrobersya na bumalot sa relasyon ng engaged couple na sina Andy Eigenman at Filmar Alipayo. Sa kabila ng pagiging pribado at tahimik ng kanyang buhay, ang kanyang pangalan ay naging sentro ng isang matinding issue na nagdulot ng takot at panghuhusga mula sa mga netizens. Matapos kumalat ang balita tungkol sa matching tattoos ni Filmar at Pernilla na tinawag ng marami bilang isang kabastusan at kawalang respeto kay Andy, nagbuhos ng galit at pambabash ang mga tao sa social media. Ibinato kay Pernilla ang mga masasakit na salita at pati na ang mga pagbabanta ay hindi pinalampas. Dahil dito, nagdesisyon si Pernilla na mag-deactivate ng kanyang mga social media accounts at magsarili. Natatakot na lumabas ng bahay dahil sa mga hindi makatarungang panghusga na tinanggap mula sa mga haters. Derek Ramsey, pagtanggol sa kaibigan at pagpapaliwanag sa issue. Sa gitna ng lahat ng mga pagsubok at negatibong komento, ang aktor na si Derek Ramsey ay hindi pinalampas ang pagkakataon upang ipagtanggol ang kanyang kaibigan, si Pernilla. Ayon kay Derek, walang katotohanan ang mga paratang na si Pernilla ay iniiwasan si Andy. Luminaw siya na hindi ito totoo at na si Pernilla mismo ang nag-reach out kay Andy upang magkausap at ayusin ang kanilang problema. Ayon kay Derek, the truth is, I think after the tattoo, there was a text from Andy saying, "Wah, I think she made an attempt," or she texted. Pern was busy working. Pern replied the following day, "Hey, let's talk." Inamin ni Derek na si Andy ay nag-reach out kay Pernilla ngunit hindi raw ito naging seryoso at hindi nagkaroon ng anumang pag-uusap na magpapaliwanag ng kanilang mga nararamdaman. Derek also explained that after the initial attempt to communicate, Andy tried again to reach out but it wasn't a serious conversation and she did not make a real effort to fix things. Ayaw na ni Andy. She reached out again. "I'm willing to talk." Wala na talagang sagot. Sa isang follow-up na bahagi ng kanyang pagpapaliwanag, sinabi ni Derek na kung talagang gusto ni Andy ng pag-uusap, sana raw ay nagpunta siya sa bahay ni Pernilla kasama si Filmar at hindi lang naghintay ng text. Siargao is a small place. If you want to talk to her, then why didn't you go to her house with your husband? Aniya. Pernilla, pagkakaintindi sa kultura at pagpapakumbaba. Aminado si Pernilla na naiintindihan niya kung bakit nagkaroon ng tensyon sa kanyang relasyon kay Andy. At inisip niyang hindi siya maayos na nakapagpapaliwanag sa kanya, lalo na't iba ang kultura ng Pilipinas kumpara sa kanyang sariling kultura. Sa kabila ng mga negatibong puna, inamin ni Derek na si Pernilla ang siyang humingi kay Filmar ng tulong upang ayusin ang issue at makapagbigay ng pahayag. Siya pa yung humingi kay Filmar, "Please, you need to make a statement about this. Imagine mo, your so-called best friend. Siya pa, yung babae, nag-reach out sa'yo, Filmar, para magkaroon ng statement." Dito'y pinakita ni Derek ang pagka-disappointed kay Filmar dahil sa halip na tulungan si Pernilla na linawin ang mga bagay, tila baga binitawan lamang ito at hindi pinagtuunan ng pansin ang issue ng seryoso. Derek Ramsey's take on toxic cycles. Sa kabilang banda, ipinagpatuloy ni Derek ang pagbibigay ng kanyang pananaw sa relasyon ng magkasintaang Filmar at Andy, at inamin niyang tila isang toxic cycle ang kanilang relasyon na hindi nila ma-break. "Kung ayaw mo kung toxic na, edi tapusin mo na," dagdag pa ni Derek. Ayon kay Derek, kung palaging mag-aaway at magbabati, walang pagtutunguhan, at dapat na nilang tapusin ito at huwag nang
gawing public issue pa ang kanilang mga personal na problema. Pernilya's isolation, takot at pag-iwas sa public life. Habang ang mga issue ay patuloy na pinapalakas sa social media, si Pernilla ay nagdesisyon na magtago mula sa mga mata ng publiko. Sa kabila ng kanyang hindi pagkakasangkot sa away ni Andy at Filmar, siya pa rin ang biktima ng mga hindi makatarungang komentaryo at pambash. Hanggang ngayon, hindi pa rin siya makalabas ng bahay at hindi nakipag-usap ng personal kay Derek. Ayon sa aktor, hindi pa kami nagkausap ng personal dahil nagkukulong siya sa kanyang kwarto. Muling pinatunayan ni Derek na sa gitna ng mga kontrobersya, ang tunay na kaibigan ay hindi iniiwan at patuloy na ipinaglalaban. Si Pernilla, bagamat nahaharap sa matinding pagsubok, ay patuloy na humahanap ng mga paraan upang makatawid sa lahat ng pagsubok na dulot ng isyong ito. Ang mga ganitong uri ng kontrobersya ay hindi madaling malampasan. Ngunit, may mga taong patuloy na nagsusulong ng katotohanan at nagsasalita para sa kanilang mga kaibigan. Sa kabila ng lahat ng ito, ang mga susunod na kabanata sa buhay ni Pernilla at Filmar at ni Andy ay tiyak na patuloy na pagmumulan ng mga kwento, pati na rin ng mga aral sa kung paano dapat magpatawad, mag-usap ng tapat at magtulungan sa kabila ng mga pagsubok. At dyan nagtatapos ang ating chika for today. Ano kaya sa palagay nyo? Mag-comment lang dyan sa ilalim at huwag kalilimutang pindutin ang subscribe at bell button para lagi kayong ma-notify kapag nag-upload ako ng pinakabago at umaalam na chika. Pakipindot na din ang like at share button para marami pang ma-upload kagaya ng ganitong content. Yun lamang at paalam!